Magandang araw po sa lahat. Welcome po, Buhay Amerika with Ate D. At ito na naman po tayo. Ito po yung pangalawang parte ng pagbisita ko sa Pamilacan Island sa Bohol. Ito po ay mga late upload ko kasi dito ko na po ito na-edit sa Amerika. Nakabalik na po ako dito sa Arizona. Kaya ang dami ko pong mga video na kailangan ko pang i-upload kasi nung nandyan po ako sa Pilipinas, hindi ko po nagawa yon sa sobrang busy ko. At dito po ay, ito yung pangalawa, sa sinabi ko, ito yung pangalawang parte nung pumunta ako sa Pamilacan Island. Snorkeling po ako dito sa videong ito. Ayan, hindi pa ako marunong lumangoy. Binigyan po ako ng life vest. Ayan, life jacket o kung ano bang tawag nyo dyan. At saka yung yung para siyang ano na pwede mong ilagay sa bunganga mo kapag nasa ilalim ka ng tubig. Tapos, lahat po yan ay nirentahan. Wala pa akong sarili kasi hindi ko naman alam. Tapos yan, nilalagay ko na nga yung aking, ang tawag dito, yung pang takip sa mata para siyempre makabuka yung mata ko, makikita ko yung mga isda at saka mga corals, mga seaweed sa ilalim ng dagat. Ayan, inaano po kami, yung guide ko po, may bayad po siya. 300 ang isang oras niya sa akin. So, wala naman po siyang pinapresyo kung magkano, pero syempre binigyan ko siya ng 300 sa isang oras na pag-guide niya sa akin. Kasi syempre alam niyo, takot na takot po ako sa tubig. Ayan, tingnan niyo, nakita niyo maraming isda po. Talagang napakaganda. Dito, nag-aanuhan na kami na pwede na akong bumaba kasi bumaba muna siya bago naghanap siya ng lugar na talagang maraming isda. So dito, ayan, ini-encourage na po talaga ako ng kaibigan ko na bababa na, pero siyempre takot na takot ako. Kasi alam niyo po, malalim na malalim po ito. At sa kagaya ko pong hindi marunong lumangoy, ay talaga pong takot. Pero ayan, humahawak po ako sa nung bangka, katig ang tawag namin dyan. At tingnan nyo naman po, ang guide ay nandyan lang sa akin at tingnan nyo, face up pa ako. Yung nasa ako na hindi pa ako, yung pag ko, talagang ang katawan ko ay lumilitaw na pa, tihaya po ako. Pero ito, ayan, talagang tinulungan ako na magkaroon ng, yung bang parang lalangoy na doon nakaharap sa ilalim ng tubig. Kaya napakahirap po kasi lumilitaw po talaga ako dahil dito sa life jacket na yan, yung ang tawag doon, yung floating. Ayan, inaayos nga niya kasi lumilitaw talaga at hindi nakasakop sa lahat sa buong katawan ko. At naku, napakaganda po sa ilalim, ang ganda ng mga isda. Mayroon pong mga isda na kulay green, blue, pula, yellow. Talaga pong ang dami. Ayan, inaayos po niya. Pero hindi po naging success ang pag-ayos niya kasi talagang umaakyat po sa ulo ko yung tawag dyan, life jacket ba? Or floating jacket or vest. Ayan. So, isang oras po ako dito. Isang oras po kami dito. Ayan, sa langoy-langoy lang. Palibot-libot lang dyan. Napakarami po. Ang mga corals po ay ang napakaganda. Tinatawag nila dito sa area na ito is Fish and Coral Gardens. Kasi mayroon po silang turtles. Mga turtles nila sa ibang parte naman po ng dagat. So, hindi ko po pinili yon kasi hindi ako masyado sa turtle. Dito naman, dito lang ako kako. Ayan, napakaganda po ang mga corals puti. Mayroon pa ako nakitang puti, yellow, at saka gray. Ganyan po nakita ko. Wala pa ako nakitang pink. Pero napakaganda po lang sa ilalim. Talaga pong malinis ang tubig.
clear talaga, as in wala kang makitang dumi-dumi. So very dangerous po yung kung masagi mo yung mga coral sa ilalim ng tubig, pero sa lagay ko po talagang hindi ko aabot sa ilalim talaga ng lupa, sa ilalim ng mga kabatuhan na yan, kasi malalim po talaga yan at ako'y lumilitaw. Tingnan nyo naman. So sa isang oras, ganyan lang po talaga ang ginawa ko. Hawak-hawak ako dyan sa katig. O yan, nakikita nyo po yung isda. Napakarami pong isda. Talagang maaliw ka sa ng mga isda dyan. Ayan, nagdala po kami ng konting pagkain para sa isda. Yung Oreo ang dala-dala ko. At dito sa part na ito ay pabalik na kami sa baybaying dagat. Ayan, baybay ba ang tawag sa amin. Ayan, pabalik na kami doon sa shore para kasi tapos na ang 1 oras na limit ko lang ay 1 oras. Hindi ako magtatagal kasi alam niyo po, ang trip ko dito ay 1 araw na trip lang talaga. Hindi po at syempre mayroon po akong pump boat na binayaran ko din. Ang trip ko po dito ay 1 araw is nagkakahalaga po siya ng $6,000. Lahat-lahat po yon ang aking nagastos. Kasi kinuha po nila ako doon sa mainland ng umaga, dinala ako sa isla, ibabalik din po nila ako sa mainland. So sa part na po ito ay natapos na dito, ako ay naligo na. Tingnan nyo po, napakaganda ng dagat. Very clear. Wala ka pong makitang mga dumi-dumi. Ayan, kaya tuwang-tuwa po ako talaga. Ang ang dagat ay napakalinis at ang buhangin ay napakaputi. Para siyang Boracay. Hindi pa naman ako nakarating sa Boracay, pero sa nakikita ko sa mga video, ganyan po kaputi, di ba? So dito sa part na ito ay pauwi na kami at dito parating na sa Daungan. Dadaong na po kami. Ito yung port ng mainland sa Baclayon sa Bohol. Kaya maraming salamat po sa panonood at sana nag-enjoy kayo. God bless. Bye-bye!